Saan nga ba matatagpuan ang pinakaunang mang-inasal sa buong mundo? Saan nga ba pinanganak? Ladies and gentlemen, kung kayo natatanong tungkol dyan, ako rin naman dati, no? Dahil nga sobrang fan, tagahanga ako nitong mang-inasal. Sabi ko, saan kaya nagmula? Sino kaya may ari nito? No? Sino kaya may gawa? Sino kaya may pasimuno? Sino kaya ang founder? Sino kaya ang creator? So yun, no? Ang creator nitong mang-inasal ay si Injap Sia sa edad na 26. At siya ay nagsimulang magtayo nitong kanyang food chain or food business noong December 12, 2003. So ibig sabihin, nasa na siya, ilang years na ba? So 21 years ago, no? Mula nung kanyang itinayo ang mang-inasal. At dito naman matatagpuan ang pinakaunang branch sa may Robinsons, Iloilo. You know, so sa wakas ay nakapunta na ako sa aking pinakamatagal ng tinatanong, hinahanap, nilolocate na mang-inasal. Kasi dati sa totoo lang, kung kakaala ko talaga, itong mang-inasal ay nagmula sa Cebu. Cebu ang owner. So yun pala, to my surprise, ay Iloilo pala, no? Kung hindi ako nagpunta ng Iloilo last year, November, hindi ko malalaman na Ilonggo pala ang may-ari ng Iloilo, ng mang-inasal. Napakasikat, no? Napaka-iconic na pagkain Pilipino. Lahat na yata ng mga foreigner vlogger, no? Na-feature na ang mang-inasal. Mga food vloggers, gano'n, no? O, tsaka mga clout chasers. So, ito na, napuntahan natin. Ito yung pinakaluma. So, ano siya? Car Park. December 2003 na nagbukas ang pinakaunang branch dito sa may Car Park building of Robinsons Place, Iloilo, in Iloilo City. Ayun, no? So, ang may-ari nito is si Edgar Injap G. Sia. Yan, no? So tapos na tayo kumain sa oldest or first ever branch ng mang-inasal dito sa Iloilo City, Car Park ng Robinson Building, Robinson's Place at Iloilo City. And good thing or good to know na hanggang ngayon andyan pa rin no, ang kailang gusali, hindi pa rin nila. So hanggang ngayon existing pa rin yung lugar. Ito pa rin yung kailang gusali, yung kailang area. Ibig sabihin na located, no? Hindi siya inilipat. Ito yun, no? Ito namang labas mang-inasal. Syempre, dahil nga sila yung first ever store, so may nakalagay dito na first store ever mang-inasal. I love mang-inasal. Of course, sino bang hindi nagmamahal sa mang-inasal? Sino bang hindi mapapaibig sa sarap ng kailang inasal? So talagang Filipino. So ano pala siya? Tubong Ilonggo or talagang tunay, no, na Ilonggo Pilipino itong si Edgar J. Shop Sia pala, Sia. Apan si Iloilo. Ito yun, Robinson's Place. So hindi ko na mahanap yung sa Wikipedia yung sagot kung kailan ito ipinanganak itong si Robinson's Place, Iloilo. Pero yun, matagal na rin, no? So lampas 21 years na rin siya. Kasi nga kung itong si mang-inasal Robinson's Place, Iloilo City ay ipinanganak dito noong 2003, that's 21 years ago, no? So ibig sabihin mahigit pa 21 years na itong si Robinson's Place, Iloilo na nakatayo dito sa lugar. Yun lang, no? So mga hagalang mga Ilonggos, kailan ba kayo nakapagsimulang nakain ng mang-inasal? Ako kasi di ako makalimutan, way back 2006 doon sa may Illustre Avenue or Illustre Street, Davao City. So yung driver naman kanina, siya ay 64 years old, taxi driver. Sabi naman niya, una niyang makakain ng mang-inasal dito sa Car Park, Robinson's Place naman noong 2004. So ibig sabihin, siya parang 2 years ago nung nabuksan. So siya naman ay galing Manila, doon siya lumaki. Tapos so, pagka-uwi niya dito pabalik sa kanyang pasinilangang Iloilo. So yun, una niyang tikim, unang kain ng mang-inasal sa lugar. Yun, no? So pag sinabing inasal pala, di ko alam kung sino ba talaga ang original, kung si Bacolod or si Iloilo City. So mga mga people of Iloilo and Bacolod, let me know in the comment box kung sino nga ba ang mas nauna, no? Sino ang parang pinakaunang naggagawa, kung chicken Bacolod ba or Bacolod chicken or ang mang-inasal ng Iloilo. Kasi meron ako nakita, kinainan ko siya yung kambal inasal sa may harap ng City Hall, sa may GM Basa ba yun? Basa Street, sa may City Proper, City Hall ng Iloilo. So meron dong kambal inasal. So parang siguro inisip ko na baka doon nagsimula talaga
Inasal din, no? Bacolod. Pero bakit naging Bacolod? O baka branch out lang yun. Anyway, yun lang, no? So maraming thank you. It's magandang experience to. Nakain natin yung pinakaunang nakainan. Napuntahan natin yung pinaka first ever Mang Inasal na napaka-iconic. Kapag sinabing Mang Inasal or pag sinabing Philippines, hindi na lang mangga ang maiisip ng ibang mga lahi, kundi maging ang pagkain natin na napakasarap na chicken inasal or Mang Inasal. Jollibee, syempre, no? Tapos lechon, mangga, tropical fruits, at marami pang iba. So isa na yan sa napaka-iconic, napakasikat, no? Grabe ang clout ni Mang Inasal. Kapag kagagawa ka ng mukbang vlog tungkol sa Mang Inasal, talagang sisikat ang vlog. Magkakaroon siya ng maraming views and engagements. So ito yung lugar na tinatawag na De Leon Street and Calle Real ba to dito? Ay hindi pala. Ano to? SM. Ayun, SM. Magtatayo ng SM dito sa lugar, no? Within the city proper. Padayon ang pag-uswag. Mabini Street. Yun, no? Calle Real. So yun lang, no? Bali nakakatuwang isipin lang na itong Iloilo City, ang pagkakalam ko lang talaga siya, isa sa pinanggalingan ng mga kababayan nating mga Hiligay noon na nasa Mindanao nakatira, na doon na rin sila talaga nagtanim ng mga palay at kung ano pa mga agricultural products, hanggang sa doon sa nagkapamilya, hanggang sa mga kamag-anak nila galing Iloilo, galing Negros, ay binitbit nila papuntang Mindanao, dahil natagpuan nila yung Mindanao bilang isang napakagandang lugar para maghanap buhay, mamuhay, magtanim, no, magsaka, at doon magpapayaman. So yun ang pagkakalam ko, no? So Iloilo City, isa na siya lugar ng mga parang origin ng mga Hiligay noon, mga Ilonggo people. Same with Cebu, no? Na siya ring origin ng mga Cebuano na nakatira sa Mindanao. So Mindanao City, sa mga hindi nakakalam, ha, just in case may mga Tagalog tayo nanonood dyan na hindi masyadong aware, no, sa history. Actually, ang history kasi natin sa Pilipinas, hindi naman talaga tinatakil ang Cebuano and Ilonggo, eh. Ang history ho natin, basic education sa elementary, more on Indomalay, Indochina. So yun, bali baka yung tinutukoy na Mary Mart na Mang Inasal. Anyway, so never mind. So bali sa basic education natin sa Pilipinas, kasi when it comes to history, ang talagang tinutukoy ho natin is yung Indochina, Indomalay, mga Negritos, Negrita, Amerika, Espanya, Hapon. So yun po yung talagang tinutukoy or tinatakil ho natin na basic education dito sa Pilipinas. I mean sa basic history education dito sa Pilipinas. Hindi natatakil yung tungkol sa Ilonggo, Cebuano, Boholano, Davaoenyo, Tagalog, at kung ano pang mga ethnicity dito or mga tribo sa Pilipinas. So yun lang siguro. At least ngayon sa mga Tagalog dyan na nanonood na ito, so yun lang. Ang Mindanao is consists of tatlong malalaking ethnicity or tribo: Cebuano, Ilonggo, and Muslim. Actually, ang Muslim hindi siya matawag na tribo, it's religion. So pag sinabing Muslim, pag tribong Muslim, marami sila, consists of 7. As far as I know, yan na nga, bang sasama, bang sa tribo, basta marami. Badjaw, isa sila isang Badjaw, no, sa tribo ng mga Muslim. So yun, Mindanao is consist of Cebuano and Ilonggo. Tapos 7 tribes of Muslims and mga indigenous peoples, yung mga talagang lumad sa lugar. So yun, bali para sa mga taga Mindanao, kung Ilonggo man, talagang nilook up talagang nila na mapuntahan ay ang pinaka-origin na kailang kanunuan, Iloilo City. At sa mga Cebuano naman, kami mga taga Cebuano, ang amin namang nilook up na mapuntahan din na pasyalan is yung lugar ng aming kanunuan, which is ang Cebu. So that's all for today's video. Thank you for watching. Ingat!